Tapos ito yung in-offer nila sa atin na ipapakabit sa motor natin, yung Zenlo na M3. Ito yung switch natin for our Zenlo na mini driving light. Pag binuhay natin yan, what is up mga idol? This is Teo PH. Good morning and welcome to another vlog mga Lodi. So for today's video, finally ay nagpakita na yung araw. And sakto-sakto dumating na yung in-order natin sa Lazada na bracket. So kararating lang niya. So ngayon ay magpapakabit tayo ng mini driving light. At saka isabay na rin natin yung busina kasi medyo malimit ang biyahe namin paggabi. So kailangan natin ng ilaw, very important yon. At the same time yung busina. So magpapakabit kami. For today pupunta kami sa Gala Era Moto. So it's just a few kilometers away dito sa amin. So mabiyahe lang kami doon. And dito kami dadaan sa may Calax. So estimated time of travel will be siguro mga 30 minutes lang, malapit lang naman eh. So silang lang. So nakita ko naman sa Facebook yung page nila, may mga nagpapakabit din ng mga big bikes doon. Kaya doon ko naisipang dalhin na lang kasi medyo malapit. Kasi actually yung mga lugar kung saan may mga upgrades ng mga big bikes usually nasa mga Caloocan ni Manila, medyo malayo pa, nadayo pa kami doon. So the good thing is meron pala dito. So nakita ko lang din naman sa kanilang page. Kaya puntahan na rin natin kasi sakto-sakto. So mga Lodi, mapakabit natin yung mini driving light na Zenlo, yung X1 GTS yata kung di ako nagkakamali. And then sabay na natin yung Pia horn kasi may mga package naman sila. So kung gusto nyong malaman kung magkano yung magiging gastos natin for our upgrades today, is tapusin nyo yung video na to. Ilalagay ko yung presyo sa dulo ng video after makabit siguro yung yung MDL plus yung ating busina. Minsan importante din talaga yung mini driving light eh. Kasi pag sa gabi, laking bagay pagka medyo maliwanag yung dinadaanan mo. Especially pag yung mga riders na ang biyahe puro halos gabi na dumarating, halos gabi na rin na umaalis. So malaking bagay yung mini driving light. So dito naman sa atin, sa motor natin, sa CB650, merong merong area kung saan gusto kong ipamount yung mini driving light. So banda dito around sa may sa may radiator, kaya inantay ko yung bracket na dumating. Kasi may nakita ko dito nakakabit sa may fork. So nakaklamp lang siya doon. So parang ayaw kong ilagay doon kasi on a long period of time baka mamaya gumasgas lang siya doon kasi may rubber lang yun eh. Baka gumasgas na siya dun sa may telescopic. So pag dito mo kasi nilagay sa may radiator, naka-bracket yan. Kaso nga lang bibilihin mo. So yung bracket pala, ito nakita nyo sa screen, ay binili ko sa Lazada yan for only, hindi ako nagkakamali, nasa mga 500 pesos din yan. Tapos ilalagay ko yung link sa description box para sa mga naka Honda CB650. Kung gusto mong bumili ng ganitong bracket ay yan, click nyo na lang yung link sa description box. So dito yung Greenfield, usually dito nagta-traffic sa hapon. Grabe dyan, bumabara yan dyan. Simula dyan, paikot. Kasi yung mga nanggaling sa Calax palabas dito at saka yung nanggaling sa Maynila pag umikot papunta northbound ay yan, dyan siya bumabara.
Sabi kasabay tayong big bike. Dito pala sa Calax, ingat din tayo kasi meron na silang speed limit. So may mga nahuhuling motorista dito pagka yung speed ay sobrang bilis. So may napanood ako sa YouTube, no? Relax siya ng takbo. Akala niya mabagal yung takbo, pala mabilis na. Pagdating sa dulo, nahuli siya. Overspeeding daw. So merong mga radar dito. Hindi rin pala dapat magkumpiyansa dito sa mga kailangan alalay ka sa takbo mo, sa speed limit. So yun mga lodi, hindi na ako nakapagdala ng front camera dito. Supposed to be dito nakamount sa harap natin kasi medyo nagmamadali na rin kami ni Nico. Kasi nga gusto namin na pinakauna kami doon sa Galaera para makabilis ako makabalik. Kasi galing pa ako ng panggabi. Actually wala pa akong tulog, so galing night shift, diretso na tayo. Kasi pagka weekends pala, baka mamaya marami din namang tao doon. Kaya mas pinili ko weekdays, kaso nga lang ito nahabol natin, Friday. Yee! 650 pa. Nag-walk in ako. Pero last couple of weeks pa nag-ano ako. Okay lang po. Ano naman? Buti na pala ka. Kaya nga Ano lang yung mekaniko ha? sige pa. Kasi po na kayo sir. Sige pa. Pwede umasok. Yan, may mga riding gears pala dito. Yung mga yung mga riding gears. Ganito yung sa'yo, no? Komini. Dito guys, may Komini. Tapos meron ding mga boots. Yan, Motowolf na boots. Tapos Geely helmet. Ganda nito. Anak niyo yan sir? Tapos Geely. Anak niyo to? Yes po. Open lang namin sir ha? Kaya nga, actually kanina pa kami dumaan sarado pa. Kumain muna kami dyan sa Kenny. Wala naman kayong lakad, ibang lakad sir. Wala naman. Mga ano pa yan sir, 4 na oras bago matapos dyan. Patay tayo dyan. Wala sir. So ito mga lodi, finally dito na kami sa Galaera Moto. And sobrang aga namin kami yung pinakaunang customer dito. At yung mekaniko hindi pa dumarating. So tinatawagan ni Madam para makapunta na siya dito. So kami pinakauna ngayon. Ayan yung motor natin sa labas. Yan o. Nakapila na tayo. Tapos may click. Nakahapon pa daw yan. Pero pinabalik. So ngayon, dito tayo. Tapos ito yung in-offer nila sa atin na ipapakabit sa motor natin. Yung Zenlo na M3. So mas malakas siya compare dun sa X1 na supposed to be yun yung ating ipapakabit. So ito Zenlo. So ang price niya is 3,000 pesos. Hindi pa po kasama yung installation dyan. Tapos yung sa horn naman, meron silang di-recommend. Kasi supposed to be PIA horn na ipapakabit natin. Pero yun yung ina-advise nila at saka nire-recommend nila sa mga naked bike. Yung anong klaseng horn, nakalimutan ko yung pangalan ng horn. So may pakita ko sa inyo. So dito pala may mga helmets din sila tinda, Geely. Ayan, mga Geely helmets. Ito yung mga parang pang sporty type na helmets. Tapos meron din sila doon mga classic na mga helmets na pwede sa mga classic bikes. Tapos may mga gloves. Tapos may intercom, yan. Freedcon. Tapos mga riding boots. Motowolf. Tapos ito, ang ganda nito ko, no? Itong trip pa ng Motowolf, parang akala mo Converse, yan na pang casual shoes.
Tapos, meron din sila mga top box. Yan, sec. Dami, oh. Sec. Tapos, may mga riding boots. Dami. Speed. Motowolf. And then, meron din sila mga bags dyan. Puro halos Motowolf yung pinakaano nila eh. Parang exclusive distributor sila ng Motowolf. Tapos, meron din dito mga riding gears. Komini. Yan, Komini. Safety and innovation. Mga riding gears. Halos kumpleto sila. Tapos, meron din sila ditong... Ito, may pantalon din pa, kuyo. Ito, may pants din sila. Na may padding siguro yan. Tapos meron din sa baba, Motowolf din. Motowolf and Komini. Tapos, ito di kasama yan. Diyan Nicolay. Tapos ito mga bags din. Ito, pinapinas ng tank bags. Oh. Marami sila. Tapos dito, mga Motowolf accessories naman. Para sa motor nyo. Ito, meron din silang handlebar. Meron pala silang handlebar riser. Handlebar riser ba tama? Yan. Tingnan natin. Yan. CNC processing. Tapos, meron din silang GRX na helmet mount. Dami. Halos kumpleto sila sa accessories dito. Although, malit lang yung shop nila, pero full pack. So, antayin natin mekaniko. So, in a while, darating na po. Ayan si Madam, oh, yung may-ari. So, maaga tayo ngayon. Hopefully, matapos din na maaga. Tapos, may salamin dito. Pwede kang manalamin. Tapos, ito may binili sa Shopee. Actually, di ko pa nabubuksan to. Ito yung gagamitin natin bracket para doon sa sa ating motor kasi doon natin ipapalagay sa may radiator. So hindi ko pa nabubuksan to. So ito yung magiging bracket natin. So ito ay exclusive for CB650 lang. Kung gusto niyo bumili nito, ilagay ko yung link sa description box. So may pakita natin. So ito yung bracket na binili natin from Lazada. Ayan. Ngayon pala namin nabuksan kasi bumili tayo ng bracket kasi dito natin ipapalagay sa may radiator kasi usually dito na nilalagay pero tayo dito natin ipapalagay sa may radiator. So ito exclusively for Honda CB650. So para nakaganyan. Tapos dito imamount yung auxiliary light na in-offer nila sa atin. Let's go! Sheesh, ang pogi! Wow! Aberyan lang, masyadong malaki yung aming radiator. Kaya diniskarte yan. So ito yung recommend nila sa ating horn, yung blow pump. Kasi mas heavy duty to at saka mas weatherproof compared sa Pia horn. Sa Pia horn kasi sa mga siguro mga scooter, no? Kasi mas tago kasi yung horn, snail horn. So ito medyo mas maganda to. Ang naked bike ko to. Ito yung mga kinakabit nila sa naked bike. Yan o. Ay oo nga. Mas maganda to. So mamaya sound check natin yung tunog pag naikabit na nila. So maganda din yung bracket niya kasi dalawa. Nakadoble yan.
So yung mga wire load dito nila pinadaan, tapos may tube yan, ayan, tapos yung ballast nandito. Tapos may relay, may separate na relay. Dito nakalagay para pag in case magka-problema, bubuksan lang to tapos nakalit. Si Loti nagkabit. So ito yung overall na binayaran natin. So the installation is 1,500. Yung M3 na sensor is 3,000. Tapos yung Bosch natin na horn is only 800 pesos. Tapos yung wire, medyo maraming nagamit na wire, so 680. Tapos yung sleeve na ginagamit, yung kung saan pinapasok yung wire is 400 pesos. Tapos may relay. Tapos terminal. Tapos yung mga switches. So total natin is 7,120. Right? Idol. Shit, naliwanag na rin pala dito. Siguro dito na natin itututok. Yan. Yan mga idol, yan yung stock natin na ilaw, and then ito yung switch natin for our Zenlo na mini driving light. Pag binuhay natin yan, yan yung kulay ng yellow. Pansin nyo, sobrang liwanag niya. Tapos pag switch natin, pababa naman is yung cool white naman. Yan, cool white. Sobrang liwanag niya mga lodi. So baba tayo. So yan, yung setup na yan is kulay white yan. Ayan, nakakita nyo, yan siya. Tapos yung isa naman, yung parang yellow, yan naman, oh, sobrang liwanag, oh, tinan mo. Oh, dito ako, di ko alam kung nakikita niya. Yan yung sa blue, sa pag may fog, yan ang magandang gamitin. Tapos pag sobrang dilim naman, switch naman tayo to cool white. Yan naman siya, yung cool white. Sobrang angas mga lodi. So ako pala I decide na dito ko ilagay sa may bandang radiator. Ewan ko nakikita nyo, ayan, dito ko siya nilagay. Tapos itong bracket is binili ko ng separate sa Lazada. Ilalagay ko rin yung link sa description box para kung gusto nyo dito magpalagay, maganda. Ayaw kasi dito sa may sa may fork, kasi pag kinaklamp yon on a long period of time, medyo nagkakabakat yun. Kaya yan, diyan ko pinalagay. So yun mga lodi, hanggang dito na lang yung aming vlog for today, and magkita-kita po tayo sa next episode. Kasama natin uli si Sandwich Kingdom. Ayan, this is TUPH once again. So live love and ride! Woo! Sobrang lakas ng torque, mga lodi. Woohoo!